Kim Pao fans yan. Ting sila. Bastusan na eh. Bastusan na. Sabi ko nga, sana alamin muna nilang totoo. Salita ba si Pao? Sana magsalita rin siya. Ang tanong, sino muna yung miss? Talagang nalulungkot at nadidismaya din siya dahil hindi niya nakasabay si Paulo papunta sa Florida. Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong chika patron. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagte-trending na mga showbiz balit. Dahil sa wala pa rin tigil na pambababash na tinatanggap ni Ren Iscanio dahil sa usapin tungkol sa pagkakaroon niya ng di umano'y lihim na relasyon kay Paolo Abilino, nagsalita na sa wakas ang kanyang talent manager na si Aster Amoyo. Sa isang spot interview nga kahapon mga kachika, ipinahayag ni Madam Aster ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa relasyon ni Ren Iscanio at ni Paolo Abilino. At ayon nga sa kanya mga kachika, wala siyang matandaan na kahit isang beses ay nagkaroon ng tsansa na magkita si Paolo at si Ren sa personal. So mga chika, pinabulaanan niya lahat ng kumakalat na chismis. Ayon sa kanya, wala daw talagang relasyon yung kanyang alaga or anak-anakan na si Ren kay Paolo. Kaya mga kachika, medyo naglabas siya ng kanyang saloobin sa mga Kim Pao fans na alam niyo yun, itigil na daw sana yung pambababash kay Ren. Kumbaga, sabi niya mga kachika sa mga Kim Pao fans, be objective nga raw at alamin muna ang buong katotohanan bago hatawin ng panghuhusga ang kanyang talent na si Ren. Dagdag niya pa dyan mga kachika, talagang nasasaktan din siya dahil sa kasalukuyang sinasapit ng kanyang anak-anakan. Para sa kanya mga kachika, hindi daw deserve ni Ren ang i-bash dahil bukod sa magaling itong artista ay never daw itong nakipag-engage or inattach yung sarili niya sa lalaking mayroon ng karelasyon. Panoorin nyo ito mga kachika. I don't even remember if there was an occasion na meron silang pinag-usapan. Wala talaga. At saka, ito bastusan na eh. Bastusan na. Sabi ko nga, sana alamin muna nilang totoo bago sila maging judgmental sa tao. Kasi yung bata apektado, umiiyak na si Ren dahil hindi na ito maganda. Kaya ako sabi ko nga, hindi nga akong tunay na nanay, nasasaktan ako. How much more? So sana maging fair, maging objective. Hindi sila, di ba, know the facts. Sa tingin mo dito paano yung nag-start? Bakit nagkaroon ng gano'n? Honestly, hindi ko alam. At hindi ko alam ang motibo kung ano gusto nilang iparating. Pero friends ba sila? I don't know if they're even friends, di ba? Kasi parang walang okasyon na magkasama sila o nagkakasama sila. Pero naano lang ako na itutuloy, hindi ko alam. Alam mo si Ren, very she's a very private person. Kung may boyfriend at kung sino yung boyfriend, hindi ko rin pinatikialaman, di ba? Kasi huwag natin anuhin, di ba? Kasi lang, syempre kita paano na nasasaktan. Kasi hindi totoo talaga. Hindi totoo. So pakiusap ko na lang po sa Kim Pao, huwag naman gano'n. Maging fair kayo sa bata. Lalo wala naman talaga siyang pinalaman, di ba? Kim Pao fans yan. I think sila, yes. Nagsalita ba si Pao? Sana magsalita rin siya, di ba? Para i-clear naman yung pangalan ni Ren. I-clear yung pangalan ni Ren para hindi naman sisira yung bata. Wala siyang pinalaman eh. So ayan nga mga kachika, kumbaga in short, pinabulaanan niya lahat ng mga chismis na mayroon nga daw lihim na relasyon si Paolo at si Ren. Personal niyang minention mga kachika yung mga Kim Pao fans na sana'y tigilan na nga daw mga kachika yung pambababa sa kanyang alaga. Dahil lahat nga daw nung mga akusasyon tungkol sa mga relasyon na yan kay Paolo ay purong kasinungalingan lamang. Mga kachika, bigay lang ako ng konting opinion ko sa usaping ito. Kumbaga siguro meron nga rin talagang nagkalat ng chismis na yan. Kumbaga nag-imbento ng balitang iyan tungkol nga sa posibleng relasyon ni Ren Iscanio at ni Paolo Abilino. Pero for me, kaya siguro lumaki ng ganyan yan dahil nagkataon na etong si Ren ay mayroong bagong pelikula na ipinopromote. Tapos yung di ba mga chika, yung Kim Pao naman nasa peak nung kanilang kasikatan. Kaya ang nasa isip ng mga tao, etong si Ren mga kachika sumasakay sa kasikatan ng Kim Pao para in some way ma-promote yung kanyang pelikula. Sa isang interview nga mga kachika, di ba,
kay Ren na mismo nang galing na alam nyo, minention niya yung pangalan ni Paolo Abilino. Actually, kasama pa nga si Carlo Aquino na mga crush niya sa showbiz at gusto niyang makatrabaho. Kaya mga chika, yan yung sinasabing kung wala namang apoy, walang lalabas na usok. Piling ko mga kachika, dyan nagsimula yan eh. Nung idinidikit niya yung pangalan niya kay Paolo, ang intensyon niya lang siguro makakuha ng konting fame, kumbaga maambuna ng konting kasikatan. Wala siyang intensyon na alam nyo yun, pasukin yung relasyon ni Paolo at ni Kimi. Yun nga lang mga kachika, dahil sa dami ng mga Kim Pao fans na talagang tutok na tutok kay Kimi at kay Paolo, dun hindi inaasahan ni Ren na marami pala siyang babanggaing tao mga kachika. Kahit ang objective niya lang naman sa simulat sa pool ang magpapansin lamang. Tamantala mga kachika, kahapon sa mga recent post ni Kimi marami ang nakakapansin na tila sobrang happy ng ating Chinita Princess. Hello everybody! Bestie has a new song! Anong title ng kanta? Anong title? Yeah! Ang tanong, sino mo na yung miss? Hindi ko alam mga kachika kung bakit usap-usapan siguro daw dahil nagkausap na sila ni Paolo pagdating nito sa Florida or dahil alam na niya na safe na itong nakarating sa kanyang destinasyon. Ganun yung usap-usapan ngayon mga kachika. Pero meron din namang mga nagsasabi na siguro'y magaling lang talaga magtago ng kalungkutan si Kimi kasi sa likod daw mga kachika nung mga ngiti niya sa vlog niya talagang nalulungkot at nadidismaya din siya dahil hindi niya nakasabay si Paolo papunta sa Florida. Kung mapapansin nyo nga mga kachika, doon naman sa mga video ni Pao hindi niya may tago mga kachika na talagang nalulungkot din siya. At ayon din sa mga fans dahil daw iba talaga kapag si Kimi yung kasama niya sa kanyang mga pinupuntahan. Pero sa ngayon mga kachika abang-abang lang muna tayo sa mga event na pupuntahan nila ngayong araw. Si Paolo Abilino at si Maymay Entrata sa TFC Happy Hour sa Florida, USA. Habang si Kimi naman ay dadalo sa Bingo Plus Day Carnival sa Cebu City. Doon nga ay makakasama niya rin ang iba pang mga sikat na celebrities. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag niyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out! Chika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.